Narito ang 7 paraan na sinusuportahan ng psikolohiya para mapaamin ang isang sinungaling, gagamitin ng tama syempre. Una, babaan ang taya. Tingnan mo, gusto ko lang malaman ang totoo para maayos natin. Pangalawa, itanong ang kwento. Itanong ulit, pabalik. Simulan mo sa dulo at ibalik mo ako. Pangatlo, dagdagan ng bahagya ang iniisip nila. Aling kamay ang ginamit mo? Nasaan ang mga susi mo? Pang-apat, hayaang ang katahimikan ang gumawa ng mabigat na trabaho. Pagkatapos ng maikling sagot, titigil ako. Panlima, pangalanan ng emosyon. Mukhang stress ka, siguro mahirap ito. Pang-anim, magbigay ng malambot na pagbaba. Naintindihan ko kung bakit may gagawa niyan dahil sa pressure, sa oras o kung ano paman. Pang-pito, palitan ang ginawa mo ba? Sa ano ang nangyari? Mga bonus na tip, magtanong ng hindi inaasahang detalye, mga amoy, tunog, oras. Balikan ang mga naunang punto mamaya. Nakakalimutan ng mga sinungaling ang sarili nilang detalye. Itago ang anumang ebidensya para sa huli. Hayaan silang magbigay ng bersyon bago mo ilabas ang alam mo. Hindi ko sinusubukang hulihin ang isang tao, sinusubukan kong malaman ang totoo. Kapag ipinakita kong mas mahalaga sa akin ang katumpakan kaysa sa paninisi, kusang pipiliin ng mga tao ang katapatan. Gamitin ito para sa kalinawan, hindi para kontrolin. Kung ito ay tungkol sa kaligtasan, isama ang mga profesional. Kung ito ay tungkol sa pang-abuso, isama ang mga profesional. Kung ito ay tungkol sa krimen, isama ang mga profesional. Ang katotohanan ay hindi bitag. Ito ay isang daan palabas. Kung nakatulong ito, ibahagi sa isang taong nangangailangan ng kalmado, siyentipikong paraan sa mahihirap na usapan.